Transmitted na po sa tanggapan ng House Speaker ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinaghahandaan na rin ni Senate President Tito Soto sakaling umabot ang impeachment sa paglilitis sa Senado. Saksi si Darlene Cai. Sa Lunes, inaasahang maisasama sa order of business ng plenaryo ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nai-transmit na kahapon sa tanggapan ni House Speaker Bogie D ang mga verified complaint 3 araw matapos maihain ang mga reklamo sa House Secretary General. May 10 session days ang Speaker para isama ang reklamo sa order of business. May 3 session days naman para i-refer ang reklamo sa House Justice Committee. So long as wala pang nare-refer sa Justice Committee, let us remember that the process of initiation is completed by the referral of the plenary of the impeachment complaint to the Justice Committee. Ayon kay Justice Committee Member Terry Ridon, pwede ring mangyari ang fast-track mode kung saan 1/3 o 105 na mga kongresista ang mag-e-endorso ng Articles of Impeachment bago direktang ipadala sa Senado. Pero ayon kay House Justice Committee Chair Jervil Luistro, dapat maingat dyan. Lalo't idiniin sa desisyon ng Korte Suprema ang pagsisiguro na may due process para sa bise. Kasi dyan nagkaroon ng requirement ang ating Supreme Court in the first decision na dapat mabigyan ng notice ang respondent at dapat mabigyan ng pagkakataon ng respondent to file an answer to the impeachment complaint, no? That is in as far as the first decision is concerned. And then with respect to the recent resolution, evidence must be attached to the impeachment complaint and that the same must be sufficient to support the impeachment complaint. Kaya para kay Luistro, mas mabuting maglabas ang Committee on Rules ng bago, mas malinaw at mas detalyadong mga patakaran sa impeachment proceedings alinsunod sa resolusyon ng Supreme Court. Nauna nang itinanggi ni Vice President Duterte ang mga alegasyon sa mga impeachment complaint pero tuloy ang paghahanda ng depensa sakaling ma-impeach siya. Si Senate President Tito Soto naman naghahanda na rin bagamat di pa tiyak na aabot ang impeachment proceedings sa paglilitis sa Senado. May 3 maestrado na raw na nagbigay ng legal guidance sa kanya tungkol sa pagiging presiding officer ng impeachment court. 2 taga-Court of Appeals at isa ang mula sa Court of Tax Appeals. Siguro mga 2 weeks na. I had one yesterday. Briefing. Ako naman siyempre, basa ng basa. Tapos briefing kasi may mga bagay na hindi mo matututunan sa libro. Napag-isipan na rin ni Soto ang posibleng schedule. Ang isasuggest ko sa aming mga kasama na I'm sure papayag naman sila is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate Legislative Work, 9 a.m. to 1 p.m. And then most probably I would suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan niya as soon as possible, the fastest way possible. Unfair to the public and unfair to the person being charged. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.